Bihira raw yung korporasyon na lumalaki na walang koneksyon sa gobyerno. Sa Pilipinas, wala nang mas malinaw pa na halimbawa sa kaso ng San Miguel Corporation. Simula pa kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr., balikan natin kaya ang kasaysayan nitong malaking korporasyon. San Miguel ang tawag. Pakinggan natin kung paano ito lumago at kung paano hanggang ngayon ay lalong lumalawak ang kanyang kapangyarihan. Ito, manood kayo ng aming report. Hinagisan ng putik ng grupo ng environmentalists at consumers ang opisina ng San Miguel Corporation nang magprotesta sila rito kamakailan. Simboloan nila ito ng galit ng iba't ibang sektor sa humahabang listahan ng pinsalang hatid ng kumpanya. Dahil sa sabwata ng mga korap ni Bongbong Marcos at Ramon Ang na negosyante, lahat ng mga serbisyong dapat ay publiko, dapat maayos na natatanggap nating lahat dahil tayo ay bahagi na nagbabayad ng buwis, ay napupunta lamang sa kamay ng isang negosyante. Kung may mga paboritong araw na paboran na kumpanya ang Administrasyong Marcos, pareho sa ilalim ni Ferdinand Sr. at ngayon kay Bongbong, tila isa na rito ang San Miguel ayon sa mga grupo. Sa katunayan, sabi ni dating anak pawis Representative Rafael Mariano, ang kasaysayan ng San Miguel ay nakakabit sa pag-iral ng kronyismo sa bansa. Ang kroni ay nakikinabang kung sino ang nakaupo at political nila yun kung sino nakaupong paksyon, panahon man ng diktador na si Marcos Sr. yan, Bongbong Marcos Jr. ngayon ay nabibilang sila doon sa mga mapagsamantala na uri. Kilalang kroni ni Marcos Sr. ang dating presidente ng San Miguel na si Eduardo Danding Cojuangco. Noong 1975, naglabas si Marcos ng maraming kautusan gaya ng Presidential Decree No. 755. Binigyan nito ng kapangyarihan si Cojuangco at iba pang kroni para gamitin ang COCO Levy Funds. Ano ba ang COCO Levy Funds? Ito ang bilyon-bilyong pisong pondo na kinolekta mula sa buwis ng maliliit na magniniyog mula 1972 hanggang 1983. Para dapat sa pagpapaunlad ng coconut industry ang pondong ito. Pero sa halip, ginamit ito ng mga kroni ni Marcos para makabili ng mga napupusuan nilang negosyo. Isa na rito ang San Miguel, isang food, beverage, and packaging company noon. Ginamit ni Cojuangco ang COCO Levy Funds para mabili ang majority shares at makontrol ang kumpanya. Ginawa niya ito sa gitna ng pagigiit ng mga magniniyog na ibalik sa kanila ang COCO Levy Funds. Masasabi nating malaki, kundi man talagang nangunguna sa kalakhan ng asset ng SMC ay mula doon sa pondo ng COCO Levy. Pinagpasasaan nila Danding Cojuangco at patuloy pinagpapasasaan ng San Miguel Corporation ngayon sa pamumuno ni Ramon Ang. So kaya historically, dapat lang ipagpatuloy yung makauring pakikibaka ng ating maliliit na mga magninyog, magsasaka at manggagambak at bukid sa niyugan para ganap na maibalik at mapakinabangan nila yung pondo na piniga mula sa kanilang pawis at tugo. Hindi lang kilala bilang kroni si Cojuangco kundi isa ring burokrata kapitalista. Tumakbo siya noong 1960s bilang kongresista pero natalo. Noong 1970s, naging bahagi naman si Cojuangco ng tinatawag na Rolex 12. Isang grupo ito ng military at police officials at mga politiko na naging katuwang ni Marcos sa pagpaplano at pagpapatupad ng martial law. At noong 1992, itinatag ni Cojuangco ang partidong Nationalist People's Coalition o NPC at tumakbo bilang presidente ng Pilipinas pero natalo kay Fidel V. Ramos. Patuloy na ginamit ni Cojuangco ang impluwensya niya sa politika at pinondohan ng mga pinapatakbong kandidato gaya ni Joseph Estrada at iba pa. Sa pamamagitan ng koneksyon nito sa mga administrasyon, tuloy-tuloy na lumaki ang San Miguel at nakapag-expand pa nga sa iba pang mga sektor. Bago pumanaw sa sakit na cancer, siniguro ni Cojuangco na papalit sa kanya bilang chairman ng San Miguel ang kanyang kanang kamay na si Ramon Ang. Patuloy pang nakapagsasamantala,
ang San Miguel Corporation. Sa pamagitan naman ngayon, makikita natin malalaking mga proyektong infrastruktura, yung privatisasyon, halimbawa, ng mga pampublikong mga serbisyo tulad ng NAIA Airport. Ibig sabihin, dahil hindi nababasag yung kapangyarihan at pagsasamantala ng malalaking mga, sabihin natin, cronies, yung mga oligarchs, di ba? And then, political dynasty. Ngayon, isang higanteng korporasyon ang San Miguel na may negosyo sa energy sector, oil industry, mining, infrastructure, at iba pa. Ika-4 na pinakamayamang individual si Ramon Ang sa buong bansa habang nakalista pa rin ang San Miguel sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nananatiling isa sa pinakamahirap na sektor ang maliliit na magniniyog. Nananawagan pa rin silang ibalik ang pondo na ninakaw mula sa kanila, ang pondo na ginamit para yumaman pang lalo ang kilalang crony ng Marcos administration na nasa likod ng San Miguel Corporation. Ito si Kelsey Hadjirul, nag-uulat para sa ALAB.